Ladies and gentlemen, pag-usapan natin siya ngayon yung desperado na talaga palang mga si BBM at saka mga kakampi niya. Sobrang desperado. Ang akusasyon laban sa kanya yung pangunguha ng pera. Ang depensa, si Sara ay magnanakaw din. Tama ba yun? Ang akusasyon sa iyo ay nagnakaw ka ng pera 2 billion naman at saka may insertion ka pa. Tapos ang depensa mo, si Sara ay magnanakaw. Anong kinalaman nun? Ah! Ay, talagang patay na talaga itong BBM na ito. Mag-resign ka na nga. Okay. Ito, pag ipakita ko muna sa inyo yung may isang akusasyon sila na tungkol kay Sara Duterte daw, patungkol sa confidential fund ni Sara na kinuha daw na binibitbit daw at binibigay ng isang Ramil Madriaga na nakakulong. Kaya usap daw din si Lieutenant Colonel Raymond Lachica at saka Dennis Nolasco. Pakinggan natin yung muna, yung akusasyon nila. Nakakatawa. Hindi perfect yung paggawa ni Trillanes. Mahina ang paggagawa ni Trillanes ng kanyang bagong storybook. Gawa kasi ni Trillanes to eh. Ito. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon, wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds, ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga. Ginamit na natin stigo dito. Ang bumibisita rito, nag-imbento nito si Trillanes. Ramil Madriaga daw. Malalaman natin mamaya kung sino si Ramil Madriaga na testigo laban kay Sara Duterte sa kung paano ninakaw daw ang tinatawag na confidential fund ni Sara Duterte. Sige, pakinggan. Nakuha ng Billionaire News Channel. Siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG na una na gasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Okay, yung pinaka matindi na narinig ko sa kanyang sinabi, pinagkatiwalaan si Ramil Madriaga na magbitbit ng mga milyong-milyong pera. Pabibigay kung kanin-kanino. Binibigay sa mayor ng Laguna, Kabuyaw, may binibigay sa kay Attorney Monsayak na spokesman ni IBP, ni BP Sara, kasi kaklase niya sa San Sebastian College. At mayroon pang ibang sinasabi na siya daw ay kumulikta sa Pugo. Pero ngayon, ang tanong lamang dito ay sad to say, hindi po ka paniwala. Kasi bakit si Ramil Madriaga ay nasa kulungan siya ngayon, kaaresto lamang sa kanya ng mga pulis ni General
yung sumunod kay Azurin. So, ay dahil sa pagkidnap ng Chinese. So, meron bang tao nagbibigay tiwala, magbibitbit ng milyon-milyon sa isang tao na kidnapper? Ang kidnapper po ay, kung ikaw iyan pagtiwalaan mo, itatakbo niya na lang ang pera. So, ito pakinggan natin, tingnan natin po ang balita ng resibo. Hindi ko lang inilalagay dito kasi ay ikaka-copyright ako ng GMA7. GMA7, nakikiusap ako, i-comment ko lang ang inyong programa. Ito po. June 4, 2022, dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Yung dalawang magpinsan, on the way sila sa isang customer nila. Galing sila sa isang customer nila nung nakidnap sila. No? Ayon sa Philippine National Police, Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG, mula Maynila ay dinala ang dalawang biktima sa isang liblib na lugar sa Laguna. Talagang shock na shock kami nung nakidnap yung dalawang magpinsan na batang-bata pa, no? Businessman. 100 milyong piso raw ang hiningi ng kidnappers kapalit ng kalayaan ng magpinsan. Ang pamilya ng mga biktima umaray sa laki ng halaga. Matapos ang mahigit 10 araw, June 15, 2022, matagumpay na na-rescue ng PNP-AKG ang dalawang kidnap victim, pero ang mga suspect mabilis na nakatakas. They were rescued actually sa tulong ng mga kapulisan natin sa local and with our anti-kidnapping group. Naging joint effort to Pero bago pa makapuslit, naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagka-enkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. on the part of the group, yung Kidnap for Ransom group, sa Madriaga group, dalawa ang namatay sa kanila. Sa kasamang palad ay namatay sa enkwentro ang isa sa mga miyembro ng PNP-AKG na si Patrolman Joshua Lingayo. Siyempre, siya pa may isang ina, narigat, nasakit, natanggapin, nanatay di anak ko. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na ang mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Paano nyo ika-classify ito, sir? Well, they are notorious. In fact, yung yung history nila, they already served their yung previous actions nila, criminal acts nila. And then again, bumalik sila. So, talagang notorious. Ayon sa nakalat naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa 3 akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Saan ho nakabase ang operasyon nito, Chief PNP, sir? Based on our intelligence report, lumalabas po, nakakatipa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sila Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Kaya talagang hindi natin nilubayan. Pag hindi namin tututukan to, marami at marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunto ng PNP-AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ng PNP-AKG ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Isang farm sa Pangiluna, mga armas nga ba ang nakatanim? Hideout to kasi ito ng isang kilabot na Kidnap for Ransom Group. Sa bisa ng isang search warrant, susugod ang nasa higit 100 operatiba para tukalin ang katotohanan. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang nasa 100 operatiba ng Laguna Provincial Police at PNP Anti-Kidnapping Group sa isang farm sa bayan ng Pangilaguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito,
Mga armas, delikado. Ibig sabihin, GPSO, itong farm na ito hindi lang basta farm, kundi para safe house. Lumalabas po, talagang pag tingnan mo yung profile, talagang mahirap pasukin is 8 kilometers away from the road. Masukal at hindi madali ang pagpasok sa nasabing farm. Talagang tagong-tago, vegetated, and when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. At nang makalapit sa target, agad pinadapa ang gwardya ng farm na nakilalang si Jonathan Arante. Nakuha kay Alan ng isang automatic rifle. Sa bahay, Gabati Edwin Prestado. inihain ng search warrant sa caretaker ng nasabing property na si Edwin Prestado. Meron kaming search warrant laban sa iyo for violation of RA 10591 o pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Matapos ipaliwanag ang pakay, nag-umpisa ng maggalugog ang Laguna Police at AKG. Unang ginalugad ng mga pulis ang sala ng bahay. Walang mga baril na nakita sa sala. Hanggang pasukin ng Laguna PPO ang isang silid. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. Nakita yan sa master's bedroom. Andun nakita yung mga baril. Siguro sabihin na lang natin na baka nire-ready lang for them to take them out. Pinaayos pa siguro nila yan para to ilipat na mga location. At buksan ng isang sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Mayroon silang submachine gun, they're using a scope and silencers. Farm ba ito o armory? Based on that, we cannot take them lightly. Talagang malaking grupo to. Hindi sila ordinary file. Ang kaya nilang operate. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Kasalukuyang nakapiit sa Laguna Provincial Police Office ang mga nahuli na sina Alan Lauranciano Guevara, Edwin Prestado at Jonathan Arante. Naharap sila sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Pero ang depensa ng mga nahuli, Ako kasi tagapakain ng mga aso doon na. Kaya, yun, nandoon ako. Alam ko lang, ganyan. Uwi na ako. Uwi na ako man. Alam ko ako ano. Kasi kung may alam ko ako, hindi na ako lumapit ko. GPNP, anong kaso ang inihain nyo laban dito sa mga suspects, sir? Well, for committing yung violation sa crime natin for RA 10591, it's a violation of yung firearms and ammunition law natin. samantala, sinubukan ng aming team na hinga ng panig si Ramil Madriaga hinggil sa mga nakumpiskang baril sa kanilang farm pero tumanggi siya magbigay ng pakayag. Sa pagkakadakip ng Madriaga Kidnap Ransom Group at pagkakakumpiska ng kanilang mga armas, tila nabunutan ng tinig ang ilang naging biktima. Tatakulong, lagyan ng patay, iti anak ko, tinaragaan basit, di marukong, din panukong. Talagang kinagagalak namin at pinagpapasalamatan namin kay KG. Naasa silang ito na ang umpisa ng katapusan ng halos 3 dekadang paghahari ng Notorious Madriaga Kidnapper Ransom Group. So, yan Klaro. Ari na to, ang kakampi mo na idol na si BBM. Bistado, desperado talaga. Akalain mo na gumawa kayo ng bagong kwento. Pinagawa nyo ng sinumpang salaysay, itong nagngangalang Ramil Madriaga, para sabihin niya na si Sara Duterte ay tao siya ni Sara Duterte at tumakbo pa siya daw, naging isip pa daw sa Inday Sara is President Movement at siya pa daw ang ginawa na ibig po sabihin ng bagman ay pinagkatiwalaan siya ni Sara Duterte
na ibigay yung mga pera galing sa pugo at galing sa confidential fund para ibigay kung kani-kanino ang ibibigay ng instruction. Kasama sa pinagbibigyan dito ay si Attorney Monsayak na kaklase ni BP Sara sa San Sebastian College, College of Law, at kasama nitong mayor ng Kabuyao. Ano bang klase niyan? Ikaw ba, nagtitiwala ka ba sa isang pagkatiwalaan mo ng 30 million, 80 million? Pagkatiwala mo ba yan sa isang kidnapper na 1997 na sentensya na ng kidnapping? Pagkatiwala mo pa ba yan? Anong klase nitong mga ninyo Trillanes? Hindi perpekto yung ginawa ninyo Trillanes at saka ni BBM. Paano ito ngayon? Hindi pala totoo. Ngayon, ang problema nito ngayon, ang ginagawa ninyong depensa sa mga binibira sa inyo na katotohanan na pagnanakaw ng pera ay ginagamit ang pangdepensa ni BBM at mga kakampi niya, pati si Trillanes, kasama mga kakamping at saka mga dilawan na nagharing uri ngayon. Gusto nila makipagkotsabahan kay BBM kasi ang agenda nila ay tanggalin si Sara. Okay, ganun lang kasimple. Ayaw nila, gusto nila kasuhan ulit ng impeachment si Sara. Ito gagamitin nila pag impeachment na ebidensya to. Yung isang kidnapper ang kuno nagbigay ng pera kay Lieutenant Colonel Dennis Dolasco at saka Lieutenant Colonel Raymond La Chica na mga Vice President sa office na mga intelligence officers. So, ganoon ang gusto na palabasin at gusto nila mananalo sila sa impeachment at para tanggalin si Sara. Paano naman ang mga trilyon ang trilyon na mga ninakaw ni BBM? Hanggang doon na lang ba? Ano klaseng utak birong ka-trilyanes? Hindi mo pinapanigan mo ang nanakaw ng trilyones. Alam mo na yan, pinanigan mo pa ang binibigyan ng pera ni Saldico na kababayan mo ni Bicolano rin. Pinapanigan ninyo kayo mga makakaliwa, kay si Dilema, sabihin ko na rin, pati si Risa Hontiveros, kung mag-imbestiga si Hontiveros sa Senate, Blue Ribbon, ang hinahanap niya ng mga flood control yung 2016 hanggang 2022. Hindi niya iniimbestigahan ng mga nakawan na trilyones sa panahon ni BBM. Ano ka, bakit takot ka kay BBM, Risa Hontiveros? Ito naman produkto ninyo, ho. At tapos itong Renato naniniwala, magnanakaw ka kasi, Renato. Kasi wala lang sa iyo ang ninakaw ni BBM. Kwento mo lang yan, baliw. Kwento mo lang yan para depensa. Ano klase kung hindi magnanakaw ang iyong idol, bakit dapat idepensa niya patungkol sa laban sa mga aligasyon ni Saldico? Ha? Okay. Ito ngayon, ipakita ko ngayon ang para iulitin ko, ipakita ko ang mga ebidensya na kung saan mga bilyon-bilyong pera ay binigay ni Saldico bilang isang yung mga collection sa kay BBM at saka kay Saldi Romualdez. Ito po ipapakita ko sa inyo ulit. Paano niyo ito may tatanggi? Ito po yung katotohanan. Katotohanan na maraming pera pumunta sa inyong Renato, ang iyong amo, si BBM. Dito po yung yung evidence. Ito. Ito yan, nakita niyo ba yan? Anong petsa yan? Yan, May 1, 2024. Binigay yan, Renato, sa iyong amo. Si Romualdez at saka si BBM. Ilan yan? 1 billion. 34 luggages. Kasunod, ito. 1 billion din. October 2, 2024. 1 billion noong alas 7:30 ng hapon. October 2, Tapos June 14, 2024. 1 billion. Kay Romualdez, binabahay, binidala. Alas 7:56 ng hapon. Ito pa, November 29, 2024.
cash out, 28 luggages, 1 billion na naman sa bahay ni Romualdez dinala, alas 8:54. O ito, January 11, 2024, dineliver ni Saldico, 500 million sa bahay ni Romualdez, 6:49 ng hapon, dineliver. Ito pa, dineliver, 250 million, December 14, 2024, alas 8:34 ng hapon, dineliver. Ito pang dineliver, 1 billion, July 16, 2024, alas 7:14, dinala ni Saldico sa bahay ni Romualdez. Ito pa, 500 million, 11 na maleta na malalaki, dineliver ng January 17, 2025 sa bahay ni Romualdez, 5:44 p.m. Ito pa, August 8, 2024, total 500 million dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 2 ng hapon. Ito pa, June 3, 2024, cash out 1 billion para sa dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 9 ng gabi. Tapos March 12, 2024, cash out 35 luggages, total 1 billion delivered sa bahay ni Romualdez, 7:27 p.m. Ito pa, November 15, 2024, cash out 1 billion dineliver sa bahay ni Romualdez, 8:26 p.m. Ito pa, August 16, 2024, total of 400 million dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 6:23 ng hapon. Ito pa, biniliver September 16, 2024, alas 9:16 ng hapon, anong gabi, ay total of 500 million. Ito pa, deliver noong July 15, 2025, 500 million, alas 7:12 ng hapon. Tapos ito pa, February 1, 2025, 15 luggages, 500 million na naman, deliver sa bahay ni Romualdez, 6:33 p.m. Ito naman, July 27, 2024, cash out, 1 billion delivered sa bahay ni Romualdez, alas 8:13 ng hapon, anong gabi. Dito, February 10, 2025, cash out, 13 luggages, total of 500 million pesos, 6:34 p.m. dineliver sa bahay ni Romualdez. Ito pa, another delivery to the house of Romualdez, May 14, 2024, sa halagang 1 billion, alas 10:14 ng hapon. Ito pa, cash out May 29, 10 luggages, 500 million, dineliver alas 7 sa bahay ni Romualdez. Ito pa, sa January 12, 2025, cash out 500 million, delivered sa bahay ni Romualdez, 5 ng hapon, ng gabi. Ito pa, April 16, 2024, dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 4:35 ng PM ng hapon. Tapos March 11, 2025, at 500 million dineliver sa bahay ni Romualdez ang alas 2:07 ng hapon. Ito pa, June 27, 2024, cash out 1 billion dineliver sa bahay ni Romualdez alas 9:53. Ito pa, November 29, 2024, cash out 1 billion delivered to the house of Romualdez, 8:54 p.m. Ito pa, cash out January 8, 2024, 30 luggages, total 1 billion deliver 8:40 p.m. sa bahay ni Romualdez. Ito pa, June 14, 2024, 1 billion sa bahay ni Romualdez, 7:56 p.m. Yan. Ito ang listahan. Nagsimula September 1, 2022. Ito, dami na nag-end. Yan, nag-end. August 5, 2025. With 216 million na naman. Ang total ay, at isama pang 1 billion na personal na deliver ni Saldico kay Yusek Jojo Cadiz, Attorney Cadiz, na 1 billion. Una, 200 million at pangalawa, 800 million. Ito yung matapos na magwala si Bongbong Marcos noong November 24, 2024 at pinagalitan si Saldico at saka si Romualdez sa harap ni Toby Chanco na kung saan tinanong sila ilang Ferrari pa bang gusto nyo bilhin? Ilang bahay ba sa Forbes Park gusto nyo bilhin? Ilang pera pa ba ang gusto nyong kunin? Yun po ang ebidensya na nagnakaw po ang idol ni Renato. Yan ha. Renato. Renato Dutae. Yan ha, ebidensya. Hindi na natin mailis yan, ang katotohanan. So ano ngayon? Papalabas pa yung kakampi mo ng testigo ko para kuno na ninakaw ni Sara yung confidential fund at saka tumanggap ng POGO funds. Ito, ang ginamit yung testigo
ay si Ramil Madriaga na leader ng Madriaga Kidnap Group. Ano ka ba? Oh, ha? Ano yun, Renato? Oh. So, yan po, Virgie Piquer. So, tingnan nyo lang si Renato. Si Joel Shaton. Tong troll ni Renato. Duta ay bugok na bubo. So, yan lang po masabi natin. At hanggang dyan lang muna. Marami po kayo. Hindi ko kaya kayong isagutin lahat. Andrew Escalante. Inubos ng laman ng... Yan po ang katotohanan ng buhay. Maraming salamat po.